Sa lahat po na naghihintay po sa ating kaibigan na gusto po daw nilang malinawan kaibigan, ito po kasama natin si kaibigan ninyo. Siya po yung magpapaabot sa inyo kung kailan po ba mangyayari yung World War III kaibigan. Kasi po mayroon po mga kababayan po natin doon sa ibang bansa, marami nagtatanong para daw makapaghanda sila para makauwi kaagad. Ngayon po gusto kong malaman po ninyo kaibigan na ito po yung katanungan nila, kung sino po ba talaga yung una daw diri pagka siklab sa kaguluhan, kung sino po talaga yung pinaka unang country na mag-uumpisa sa gulo. Nais po nilang malaman. Sa lahat po na nagtatanong ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. Marami na po kayo napapanood, no? Kung titingnan po natin si Trump, ay napakahigpit po talaga siya na presidente po. Marami po siyang ginawang mga batas na hindi po nagustuhan ng mga taga roon. Ngayon yung Canada, mainit na po ang kanilang batuhan po ng mga pagpapahayag po sa kanilang bansa. Ngayon, ang problema dito, yung China, yun po talaga ang pinaka-problema dito kasi po nakisaw-saw. Kaibigan, tama po si kaibigan. Kung mayroon po kayong napapanood po sa mga balita po doon sa ibang bansa tungkol po dito, kung sino man po yung mainit po ngayon na nagbabangayan po doon, kasi marami po nga kumakalaban kay Trump, no? Ito ang masasabi ng ating kaibigan, mag-ingat po talaga tayo. At saka hindi po tayo pwedeng maghintay na kung kailan po tayo maghanda before tayo handa sa ganyan na mga bagay. Dapat po talaga iano po natin, no? Ipagdasal sa Panginoon na sana hindi po ito mangyayari kaibigan. Mangyayari po, no? Mangyayari po talaga yung World War III. Sa totoo lang guys, mangyayari po talaga yan, no? Yung sinasabi na pandaigdigan na giyera, pangatlong giyera. Ngunit ang makapag-umpisa nito guys, hindi lang po yung China kasi yung China puro na lang pananakot lang po yan. Ang delikado po dito, pag napikon po yung Canada at saka yung sila Zelensky, no, na kanilang pinapagalitan ba nung bumisita si Zelensky po doon sa White House, manyata tawag niyan, di ba? Marami kumakalaban kay Trump. Ito po ang masasabi natin kaibigan, no? Nakita po talaga nila na may mangyayaring World War III dito sa atin mula nang si Trump na po ang nakaupo, kasi marami po hindi po nagkakagusto sa kanyang mga ipinapatupad na batas. Sobrang higpit at marami po siyang tinanggal ng mga taripa. Kaya natatakot si kaibigan ngayon guys. Ipinapaabot po nila kaibigan noon na si Trump kapag ito ay uupo no, walang gira. Pero hindi po pala maganda po ang kanyang naranasan po ngayon dahil po sa kanyang ipinatupad. Marami po talagang nasagasaan. Doon po umalma po talaga. Pero hindi lang po tayo panic muna guys, kasi po si kaibigan, ito po yung sabi po niya kanina sa akin. Oo. Huwag po tayong matakot kasi po hindi naman po totally ito na mangyari agad, sisiklab agad. Ang problema lang po dito, yung Amerika, hindi po yan uuna ng gulo. So yun po totoo. Ang delikado lang po pag inunahan sila. Pag inunahan sila guys, damay po tayo. Bakit po kami madadamay kaibigan? Damay ang Pilipinas. Kung sakali man, no, mag-umpisa po yung gira po doon sa ibang bansa, tulad po ng China at saka yung USA, Canada. Kung China, no, na makapag-umpisa dito, damay po tayo. Kasi po, bakit hindi po tayo madadamay? Dahil po sa suporta po ng Amerika sa atin. Ang problema kung gagamitin po niya yung Pilipinas, no? Yung mga panghipapawid po niya ng mga paggira po niya ang kagamitan po dyan. Kung saan po niya kung saan po niya paliparin yung mga jet fighter po nila. No, malapit po, magagamit po nila talaga yung Pilipinas dahil po kung titingnan po natin, sobrang lapit po natin sa China.
Oo, kapag dito po, mag-umpisa po yung mga jet fighter po ng Amerika daw, sabi ng ating kaibigan, ay malaking posible na madadamay tayo at siguradong tatamaan din po tayo dito sa problema. Kaya dapat po talaga, hindi po tayo pwede na umasa sa ibang bansa para hindi po tayo madadamay. Kung hindi tayo magpagamit po sa Amerika dito, hindi po tayo madadamay. Di ba kaibigan? Yun po. Kasi pag nakisali ka, posibleng patamaan ka. Yun po talaga. Ang importante dito kasi ipagdasal po natin. Kasi po marami po tayong kababayan sa ibang dako po ngayon nakatira at saka nanarbaho. Kaibigan. Sabi na ating kaibigan kasi huwag na po natin na hintayin pa na humudyat po yung mga taga-ibang bansa na maghanda na. Pero paghanda, nandun na pala yung kaguluhan. Dapat po mintas advance tayo dapat at saka while na malayo pa, dapat po talaga tayo ngayon yung sinasabi ng ating kaibigan lagi, maghanda. Ano bang sinasabi po na paghanda? Hindi lang po na ihanda po yung sarili mo, kundi ihanda mo yung mga pamilya mo na mayroon pong matataguan at mayroon pong makakain kung sakali man na mangyari po talaga yung World War III. No? Tama. Oo. Kaya hindi po ito ginawa naming video content na paninira at saka pananakot. Nagawa po ito ng ating kaibigan na ipaabot dahil po sa mga tao na nagtatanong kung kailan mangyari. Huwag na po natin hintayin po na maghintay na mangyari ito. Ang maganda, maghanda na lang. Magdasal na po tayo at saka kung meron man tayo mga lupa sa tulad po dito sa amin, magbayad kayo taniman kung sakali man mangyari na wala na tayo makukuha ng pagkain, at least meron po tayong mapupuntahan pa, no? Maraming salamat kaibigan. Ma'am, salamat sa inyong katanungan na ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. Paghanda na dahil po nakikita ng ating kaibigan na alam mo naman yung tao. Alam niyo naman po yung pride ng tao. Malakas ang Amerika. Yun po ang totoo. Hindi yan po magpapatalo kung sila man po yung hagiton sa gira. No? Dapat kaibigan, no? Na lagi po ninyong i-update sa amin kung kailan po para po maipaabot natin. Oo, salamat po kaibigan. Ito lang masabi namin guys. Marami po mga balita na pwede nyo mapapanood. No? Kung ano man po ang mga declare ng mga taga roon sa ibang bansa na kayo man po ay mga Pilipino pa uwi po kayo, wag po kayong matigas ng ulo para hindi po huli ang lahat. Salamat kaibigan.